hindi lang sa mga bisyo nito ay sobra-sobra pa marahil ang monthly allowance na ipinangako niyang ibibigay rito. Pero dahil nga sa kung ano-anong pinagkakagastahan nito, kalahati pa lang nga ng buwan ay umuungot na uli ito sa kanya ng karagdagang pera. Kung tutuusin ay wala siyang responsibilidad na gawin yun, lalo at sa kanya napunta ang anak nila. Pero ayaw rin naman niyang isipin na wala siyang puso. Since he had the financial resources anyway, he decided to give her a monthly allowance. But lately, she was becoming more greedy. Sugal ang kalimitang dahilan ng pag-ungot nito ng pera sa kanya. Terrible ang sakit ng ulong pinagdaanan niya sa loob na nagdaang mga taon. Kaya masisisi ba siya kung hindi niya gaanong mapag-ukulan ng pansin ng tamang pagpapalaki sa anak niya? Hindi naman niya itinatanggi na may pagkukulang siya pagdating sa aspetong yun. Nina is developing into a young lady now. She needs a firmer direction. Alam naman kasi niya na lahat ng mga taga rito ay mapapasunod niya. Palibhasa ay ikaw ang boss nilang lahat. That means only you can make her understand that not everything she wants will be handed to her on a silver platter. Patuloy ni Winnie. I know that. I'm just trying to... Oh, hell! I'm not being a good father to her, am I? Of course you are. Hindi ko naman sinabing hindi ka mabuting ama sa kanya. I wouldn't go so far. At kung kay Candice din lang, santo ka na sigurong maituturing. Kahit paano ay natawa pa siya roon. Maya-maya pa ay bumaba na si Nina. Oh, paano? Kami na ba ang bahala kay Miss Marcelo? Tanong niya kay Winnie. Ilang sandaling natahimik ito. What? Untag niya. Mukhang may gusto itong sabihin sa kanya. I think it would be better if, kunwari na lang na napadaan kayo roon. Sa ganoon, hindi mapipilitan si Edna na makipaglaro. Nagpapahiwatig na sinulya pa nito si Nina. Okay, I understand. Naunawaan niya ang gustong iparating nito sa kanya. Baka nga naman wala sa mood si Edna na bata ang makatunggali nito. Ilang minuto nang nagwa-warm up si Edna sa tabi ng tennis court habang hinihintay niya si Winnie. Madaling araw na siyang nakatulog pero maaga pa rin siyang nagising dahil sanay na ang katawan niya. She was swinging her racket back and forth when she saw her. The young girl seemed to appear out of nowhere. Palukso-luksong tinawid nito ang tennis court. Tila walang pakialam sa mga naglalaro doon. Nang tingnan niya ang pinanggalingan ng bata ay kulang na lang lumukso palabas ng dibdib niya. Ang kanyang puso. Nakita kasi niya si Leo. Kausap nito si Winnie. Dad, hurry up! Sigaw ng bata na nilingon ng lalaki. Nang marinig niya iyon ay hindi na niya kailangang maging henyo pa. Para matukoy kung sino ang naturang bata, walang iba kundi ang anak niya. She instantly recognized her. Paano ba naman ay hindi nalalayo ang itsura nito sa kanya noong nasa ganoong edad din siya? And then, there was her nerve in the way she walked and in the lofty tilt of her chin. Ganoon siya noon. Hindi iyon ang inaasahan niya. She was expecting a cuddly and sweet little girl, not someone with an attitude, saying she knew she was the center of the universe. Nahinuha agad niya na marahil ay lumaki ito sa layaw. Palibhasa ay mayaman ang mga magulang nito. Edna wanted to shake some sense into her child, but first, she wanted to hold her, hug her, and give her more than 9 years worth of kisses. She wanted to let her baby feel the love overflowing in her heart, but unfortunately, she couldn't even let her know that she was her baby. Hi! Nakangiting huminto sa tapat niya ang bata. Tita Win said you are the singer she is playing tennis with. Agad niyang napansin na sanay umarap sa tawang anak niya. Hindi man lang niya ito kinakitaan ng pangingimi sa pakikitungo sa kanya. Bago siya makaisip ng isasagot ay nilapitan na sila ni Winnie. Kabuntot nito ang lalaking nakita niya kagabi sa club. Good morning. Masayang bati nito sa kanya. Magandang umaga rin. Ganting bati niya. Siya si Leo, ang big boss natin. Leo, as you already know, this is Edna. Pagpapakilala ni Winnie sa kanila.
Aren't you forgetting something? Lumabi ang batang nakatayo malapit sa kanila. Oh, sorry. Ani Winnie. Saka dinantayan ng palad ang ulo ng bata. This is Nina. Unika iha ng ating big boss. Hi. Sinikap niyang kumilos ng normal kahit ang mas gusto niyang gawin ay lumuhod at hablutin ng bata para ikulong sa mga bisig niya. Tiyak na masashock ang mga kaharap niya kapag pinagbigyan niya ang bunsod na iyon ang kalooban niya. Palayaw ba ang Nina? O iyon ang tunay na pangalan mo? Actually, my real name is Katarina. Pero mas gusto kong tawagin akong Nina. She doesn't even sound like an almost 9-year-old kid. Sa loob-loob niya. In fact, she sounds like me when I was at that age. Hindi siya Inglesera na kagaya ni Nina pero pareho ang paraan nila ng pakikipag-usap sa mga nakatatanda sa kanila. Her daughter had spunk. There was no doubt about that. Ngunit kahit ilang segundo pa lang niyang nakakaharap ito ay nahalata agad niya na tila hindi ito sanay na magpakita ng paggalang sa harap ng iba. It was a common trait among children who were spoiled by their parents. It's a pleasure to meet you too. Sarkastiko ang tinig ni Leo nang magsalita ito. Oh, I'm glad to meet you, sir. Doon niya naalala na inuna pa niyang batiin ang anak nito. Leo na lang. Lahat ng mga tauhan ko ay ganoon ang tawag sa akin. Sige, Leo. Anyway, I came to apologize. Sabi ni Winnie, may appointment pala ako ngayong umaga. Nakalimutan ko lang. Nakakahiya tuloy. Niyaya-yaya kitang mag-tennis, hindi naman pala ako makakalaro. You can play with me if you want. Sabad ni Nina. I'm good. Pagbibida pa nito. Nins, tone it down. Masuyong si Tarito ni Leo. But it's true. I'm good. Kiit ng bata. Subukan natin kung ganoon. Natahatawang sabi niya. Total ay nakakostyum ka na. How about one game? Yes! Isinuntok ni Nina ang isang kamay nito sa hangin. Be prepared to lose. Inabot nito ang kamay niya at tinila na siya papunta sa isang bakanteng court. Mabilisan na lamang siyang nagpasintabi kina Winnie at Leo. Saka itinuon ang atensyon sa batang kaagad ng pumorma sa kabilang bahagi ng tennis court. Hey! That's not fair! Sa hindi mabilang na pagkakataon nagmarakulyo si Nina. Hindi na naman kasi nito naibalik ang serve ni Edna. You're not supposed to do that. I'm not supposed to do what? Patay mali siyang tanong niya. May duda siya na lahat ng nakakalaro ng bata ay nagpapatalo rito. Iyon marahil ang dahilan kung bakit buong-buo ang paniniwala nito na napakagaling nito. Nina was good. There was no doubt about that. Ang hula niya, maliit pa ito ay nagsimula na itong mag-tennis lessons. Iyon nga lang, mas magaling siya rito. Isang regular na kliyente ng ahensya nila ay nagmamay-ari ng isang fitness club. Dahilan, kalimitan ay siya ang humahawak ng mga trabahong ipinagagawa nito sa kanila. Kaya binigyan siya nito ng pribilehiyong magpunta sa club nito at gamitin ang mga facilities doon. Tennis ang isa sa mga madalas niyang laruin, kaya hasang-hasa ang kakayahan niya roon. You're not supposed to be good. Dapat ay hayaan mo akong makapuntos. Sa halip na ibalik ni Nina ang bola sa kanya ay inihagis nito yun sa malayo. Kaswala dumukot siya ng panibagong bola mula sa bulsa niya. Isa-serve ko ito. It's either you play or you lose miserably. Pumunta na siya sa serving line at sinimulang patalbugin ng bola. Pagkuan ay pumorma siyang hahatawin na yun ang raketa niya. Agad na paalis ang panunulis ng nguso ni Nina. Kagaya ng inaasahan niya na naig ang competitive spirit nito. Ayaw nitong matambakan ng puntos kaya sasabak uli ito sa pakikipaglaro. But she had every intention of winning. And she did win. You're good. Puri niya sa bata. Siya na ang lumapit dito nang sa tingin niya ay akma na nitong ibabato ang tangang raketa. I'm not. I lost. Nanulis na naman ang uso nito. Pawis na pawis din ito at mabilis ang paghinga. Kahit si Pete Sampras ay natatalo rin. No one can win all the time. Pwera na lang kung sinasadyang magpatalo ng kalaban nila. But I'm sure you don't want that, right?
Mas masarap manalo sa sarili mong kakayahan, 'di ba? And believe me, kayang-kaya mo kong talunin. It just so happened na maganda ang gising ko ngayong umaga. Kaswal lang ang pagsasalita niya. Hindi nang aalo sa marahil ay inaasahan ni Nina. Pero noon pa lang ay nabuo na ang determinasyon niya na gaano man kaigsi ang panahong makakasama niya ang kanyang anak, ay pipilitin niyang magkaroon iyon ng magandang impluwensya sa buhay nito. Talaga? Anitong parang nagdududa? Siguro ay iniisip nitong nambobola lang siya. Cross my heart. Sumenyos pa siya ng ekis sa tapat ng kanyang puso. Ang nanunulis ng nguso nito ay napalitan ng isang ngiti. I like you. Sabi nito, the feeling is mutual. I like you too. Ganti niya. At kung paano niya nasabi yun nang hindi umaagos sa mga luha niya ay hindi niya mawari. Dahil sa totoo lang, walang katumbas na kaligayahan ang idinulot sa kanya ng mga simpleng katagang binitawan nito. Gusto kita kasi hindi ka plastic. Dagdag nito, hindi katulad ng ibang employees ni Daddy na sumisip-sip palagi sa akin. At bakit naman nila ginagawa yun? Nakaarko ang kilay na tanong niya. Pinaikot nito ang eyeballs nito. Hello? Don't you know? I'm going to run this place someday. Di ba't nabanggit na ni Tita Wins na unika iha ako? That means ako ang magmamana ng lahat-lahat ng ito, no? Inilahad pa nito ang kamay sa paligid. Nagiwalay na sina Mami at Daddy. At si Tito Ron naman, yung kapatid ni Daddy, ay single pa hanggang ngayon. Ang sabi ni Daddy, hindi yun ang tipong mag-aasawa. Kaya walang ibang tagapagmana ng negosyo nila, kundi ako. Gusto niyang masindak. Hindi iyon ang mga katagang inaasahan niyang lalabas mula sa bibig ng isang magsasyam na taong gulang na bata. Nina must have been exposed to the adult world at a pretty young age. Maganda sana yun. Dangan nga lang hindi man lang niya ito nagabayan ng sapat para mapaintindi rito ang mga bagay-bagay. Nabanggit na rin sa kanya ni Winnie na walang Mrs. Zolbidor siyang pakikitunguhan. Dahil annulled na ang kasal ni Leo at ng asawa nito, ikinagulat niya yon at medyo ipinanlumo. Ibig sabihin, hindi buo ang pamilyang kinalakihan ng anak niya. What about your Mami? Hindi niya napigilan ang pag-uusisa. Ayaw niyang makasama kami ni Daddy. Madalas nga niyang sabihin noon, I'm too freaking young to be the mother of a protein. Maarte ang pagkakabigkas ni Nina sa huling pangungusap. Halatang ginaya nito ang paraan ng pagsasalita ni Candice Zolbidor. Bigla siyang napaisip. Hindi akma sa imaheng nasa isip niya ang pagkakaroon ng ganoong personalidad ni Candice. She was thinking more along the lines of a happily married woman who desperately wanted to have a baby. So desperate that she resorted to buying an infant. Pero base sa karanasan niya, ang mga babaeng may pagkabanidosa ay hindi ang mga tipong gagawin ng lahat magkaroon lang ng anak. Tuloy ay muli siyang nilokoban ng pagdududang hindi kasing ganda ng inaakala ni Tita Minerva at ni Judge Madrigal ang kinahinatnan ng anak niya. Of course, Daddy makes it up to me. Patuloy ni Nina. He loves me to death, and anyone who wants to get close to him has to go through me. Malakas ako sa kanya. Super duper lakas, no? Kaya yung may gustong hilingin sa kanya, sa akin muna sumisip-sip. Ang swerte mo pala. Komento niya. Yup, ikaw. Wala ka bang kailangan kay Daddy? Narinig ko kay Tita Winnie na temporary lang daw ang pagkanta mo sa lounge. Pwede kong kausapin si Daddy para gawin kang permanent. Malambing na ginusot-gusot niya ang buhok nito. Thanks. Pero hindi naman ako nag-aambisyong magkaroon ng permanenteng posisyon sa resort ng Daddy mo. Talaga? Parang hindi nito iyon mapaniwalaan. Talaga? Bakit ang bait mo sa akin? Dahil gusto lang kita. Natahimik ito. Mukhang bagong karanasan yun para dito. Gusto rin kita. Maya-maya ay sabi nito, Friends? Inilahad nito ang kamay sa kanya. Friends? Inabot niya yon at kinamayan ito. Hindi maiwasan ni Leo ang mapangiti.
Kanina pa niya pinagmamasdan ng anak niya at si Edna habang naglalaro ng tennis. Nahulaan agad niya na walang balak magpatalo kay Nina ang dalaga, na siyang madalas gawin ng ibang mga tauhan niya kapag nakikipaglaro ang mga ito sa bata. Nakita niya ang pagmamaktol ni Nina. Nakahanda na siyang mamagitan dito at kay Edna, ngunit bago niya magawan iyon ay natanaw niyang may sinabi rito ang dalaga. Kung ano man yon, parang may taglay na mahika mga iyon. Dahil hindi lang napalis ang panghaba ng uso ni Nina, sa dakong huli ay nagawa pa niyang pangitiin ang kanyang anak. Maybe, someone like Edna is what my daughter needs. Nais sa loob tuloy niya. Halatang marunong makibagay sa anak niya ang dalaga, sa paraang hindi naman magdadagdag ng pakiramdam ni Nina na ito ang Panginoon ng lahat. Dahil doon ay handa siyang palagpasin ng tingin niya sa pagpasa sa pamantayan niya kung pagiging singer sa Moonlight Serenade ang pag-uusapan. Napahinto mula sa pagninilay ang kanyang isipan nang lumapit sa kanya ang dalawa. Kapwa ngiting-ngiti ang mga ito at ang isang kamay ni Nina ay nakakapit pa sa braso ng dalaga. Dad, friends na kami ni Tita Edna, agad na sabi ng anak niya. Hindi ba't friends mo naman na ang lahat ng mga taga Seaside Haven? This is different. Talagang friends kami ni Tita Edna. Hindi kunwa-kunwarian lang. Gusto ko siya kasi hindi siya sumisip-sip lang sa akin. Napangiwi siya. Hindi niya akalaing napuna ng anak niya ang ginagawa ng ilan sa mga tauhan niya na pagpapakabait dito dahil lang sa anak siya nito. Bakit ba hindi niya nahalata na hindi isang munting bata lang si Nina? She doesn't want anything from you, Daddy. Ni ayaw nga niya permanenteng posisyon sa Seaside Haven? Dagdag pa ng anak niya. That's new, right? Alam mo, masyado kang maraming alam. Sabi na lang niya. Ang mabuti pa siguro ay magmerienda muna tayo. I'm sure, uhaw na kayong dalawa. Tumango si Nina. Sama ka, Tita Edna. Yaya nito sa dalaga. You should ask her. Hindi yung inaasahan mo na agad na papayag siya sa gusto mo. He gently reminded his daughter. Tumalima naman ito. Sama ko sa amin, please. Okay. Nakangiting sagot ng dalaga. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit parang gusto niyang makisaya sa anak niya dahil sa narinig niyang pagsang-ayon ni Edna. Sa outdoor cafe sila tumuloy. Habang naglalakad sila ay pinagmamasdan ni Edna ang paligid. The place was simply wonderful, as the name of the resort implied. Malapit iyon sa dagat. Ngunit hindi lang iyon ang atraksyong matatagpuan doon. Mayroon ding mga kabundukan na maaaring akyatin at mga kagubatan na kanya-kanyang pasyalan. Sagana rin sa sports facilities ang lugar. Isang aktibong nightlife at pati casino ay mayroon din doon. Ikinuwento na iyon sa kanya ni Winnie at ngayon ay ibinida rin sa kanya ni Leo. I need tea at sandwich ang in-order niya. Iyon din ang in-order ni Nina. Habang kumakain ay panay ang kwento ng bata. She was really a very animated child. Halata rin na maganda ang relasyon ng mag-ama. Madali iyong mahulaan sa komportableng interaksyon ng dalawa. Anumang pagkukulang ni Leo sa bata ay isa ang nangingibabaw. Mahal na mahal nito si Nina. Ikinasiya niya iyon. Kahit buo ang paniniwala niya na kung hindi inihiwalay sa kanya ang bata noong pagkasilang niya rito ay magagawa niya ng paraan para buhayin ito. Di hamak na mas tiyak ang financial security nito sa piling ni Leo. There were things only money could provide and Leo had plenty of that. Hindi niya alam kung paano ikukubli ang kaligayahan sa puso niya habang pinagmamasdan si Nina. Mahigit 9 na taon siyang naniwala na patay na ang anak niya. Ngayon, hindi lamang niya na lamang buhay ito. Hindi lamang niya ito nakita. Kasama pa niya ito at masayang nakikipagkwentuhan sa kanya. I'll be with her for only a very short time. Halos mapaiyak siya sa ideyang gumiit sa kanyang isipan. Wala naman talaga siyang balak na permanenteng maging bahagi ng buhay ni Nina. Ang tanging pakay niya ay malaman ang kalagayan nito. She stuck to that plan and she intended to leave Moonlight Serenade Lounge at the end of her stint. Gayunpaman, habang kapiling si Nina ay sisikapin niyang puna ng ilang pagkukulang ni Leo sa pagpapalaki rito,